Hello guys! Ano yung unbox natin ngayon, Marcus? Oh, chainsaw. Itong chainsaw na to, binili namin online. Nagkakahalaga siya ng 3,254.60. Gagamitin kasi namin ito dun sa bukid para putulin yung mga matataba at saka maliliit na kahoy. Okay guys, start na natin to. Honda. Okay. Ito yung mga tools niya. Fuel niya. Mixing canister. Saka ito yung kanyang manual. Hindi naman siya Okay. kakabit na natin ang niya. As usual guys, basahin muna natin tong manual para may masundan tayo ng tamang proseso ng pag-assemble ng chainsaw. Ito muna ang kailangang mauna sa installation dahil nasa ilalim siya ng guide bar. Goods lang kung higpitan na agad ito, hindi naman kasi siya related sa ibang spare parts. Ikasa ko na rin itong chain, siguraduhin lang na tama ang direksyon ng mga talim, gaya nito. Para goods na goods ang performance during cutting. Paalaala, konting ingat lang sa pag-handle ng chain, matalim kasi. At least you wear hand glove, but no worries, na-manage ko naman kahit papaano ang installation nito. Sunod ko na rin ikabit itong guide bar para maikabit na din itong chain. Dapat may kasama ka sa pag-i-install ng guide bar para madali, kaya lang iniwan ako ng salagwit ko. At ang panghuli nating ikakabit ay ang guide cover. No worries, may mga slots yan, madali lang yan na ikabit. Kaya hindi ka maliligaw during installation kahit wala kang experience. Chain tensioner naman ang tawag dito. Dapat nakapasok din yan dun sa kanyang slot. So dyan pinapahigpitan, ina-adjust yung kadena pag maluwag at mahigpit. At ito nga, inilalagay ko na yung nut nung cover. Pero reminder lang guys, huwag nyong papakahigpitan muna. Kailangan na maluwag yung tornilyo ng chain cover para pag in-adjust natin gamit yung chain adjuster, kaya pa niyang maglaro. Otherwise, baka masira pa yung thread ng chain adjuster pag ipinilit. Kahit anong screwdriver ang gamitin dyan sa adjuster, okay lang yun, walang problema. So once na na-attain mo na yung adjust ng chain, pwede mo nang higpitan ulit yung chain cover. Okay guys, na-install na yung ating saw. So, lalagyan na lang natin siya ng engine oil tsaka yung kanyang petrol. Kasi may tuti ito, hindi siya 4-stroke. Kaya kailangan nating mag-mix ng gasolina at saka langis, tuti dito sa kanyang container. Tapos lalagay natin doon. Malapit na natin i-power up ito para magamit sa bukid. Laki pala. I will do the honors. Okay, bago natin iwan, i-secure muna natin itong kanyang blade. Okay guys, lagyan na natin ng petrol, pero sabi dun sa manual dapat yung gasolina ay nasa 576, tapos hahaluan natin ng tubig. Okay, hanggang sa naging 600 siya pala, 600. Shake well siguro to para maging mix siya. Ito naman yung kanyang langis. Ito natin nilalagay. Okay.
Wala naman siyang nilagay na gauge, kaya mahala na siya dyan. Yung ginamit ko na lang is dito, pang 4 stroke 20W-40. Kanina guys, nung hindi ko pa pinapatakbo, medyo mahigpit pa ito. Since nagkaroon na ng expansion yung ating steel at umikot na siya dito sa kanyang bar guide, i-adjust ulit natin to para manatili siya sa kanyang guide, hindi tumalon yung kadena natin. At yung adjustan ng guide natin, nandito lang, itong isang to. So, i-adjust na natin to. Okay na guys, yung ating i-adjust na chain nya. So, subukan ulit natin. Guys, okay na. So from time to time na after gamitin, siyempre nagkakaroon nga ng expansion yung ating kadena. Pag umiinit, i-adjust na lang natin dun sa kanyang chain adjuster. So madali lang to guys. Ito yung paraan kung paano ko siya brinake in. Isang load ng canister na may gasolina mixed with the tutti. At inubos ko lang yung isang load na iyon. Susubukan nating i-cut yung dos por lapad na kahoy para patungan ng simento. Kung bago ka pa lang dito sa aming channel, please like, share, subscribe, at huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na mga videos. Bye-bye! Hanggang sa muli, paalam!